Isang bala, isang buhay ang nakikipaglaban sa pagitan ng kamatayan at pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito hindi lang kalaban ang kanilang haharapin, kundi pati ang matinding pagsubok ng kahirapan. Hanggang saan nga ba ang kayang isakripisyo ng isang tunay na kaibigan para mailigtas ang taong pinakamahalaga sa kanila? Sa loob ng ospital, halos hindi na mapigil ni Betayi ang kanyang pagluha habang nakatingin kay Ricky na walang malay matapos itong pagbabarilin. Bawat segundo ay tila napakabigat para sa kanila. Ngunit mas masakit tanggapin ang katotohanan kahit gusto nilang iligtas ang buhay ni Ricky, wala silang sapat na pera upang maipagamot siya. Para kay Betaye, napakasakit maging mahirap. Hindi dahil kulang sila sa pagmamahal, kundi dahil kulang sila sa kakayahang lumaban kapag pera na ang usapan. Sa mga oras na pinakamahirap, tila mas mabilis pang maubos ang pag-asa kaysa sa oras. Napatanong ang isa nilang kasama kung saan kaya kukuha ng malaking halaga si Gabo. Ngunit buo ang paniniwala ni Betaye, kilala niya si Gabo. Hindi ito basta sumusuko. Noon pa man anumang hirap ang dumating, palaging gumagawa ito ng paraan para sa pamilya at mga taong mahalaga sa kanya. Habang nag-iisip ng pagkakakitaan, isang kaibigan ang biglang nagbigay ng kakaibang alok. May bakanteng trabaho raw sa isang gay bar, hindi bilang waiter o security guard, kundi bilang mga macho dancer. Nagkatinginan ng lahat. Halatang hindi nila inaasahan ang ganong klaseng trabaho, nahihiya sila. Ngunit nang maalala nila ang kalagayan ni Ricky, unti-unting nawala ang kanilang pag-aalinlangan. Para sa kanila walang maliit o malaking trabaho kung ang kapalit naman nito ay ang pagkakataong maisalba ang buhay ng kanilang kaibigan. Pagpasok nila sa bar, sinalubong sila ng malalakas na tugtugin at maiingay na sigawan ng mga customer. Isa-isa silang pinasayaw sa entablado habang nakatingin ang napakaraming tao. Ramdam nila ang hiya at kaba. Ngunit pinili nilang lunukin ang lahat ng iyon. Sa isip nila, bawat perang kikitain ay maaaring maging pag-asa ni Ricky na mabuhay. Samantala, matapos ang buong araw na paghahanap ng paraan, naglalakad mag-isa si Gabo nang bigla siyang harangin ng isang armadong lalaki. Walang sabi-sabing itinutok nito ang baril sa kanya at sinabing matagal na siyang minamanmanan. Ngunit bago pa man may masamang mangyari, isang pamilyar na boses ang biglang pumigil sa armadong lalaki. Laking gulat ni Gabo nang makita ang matandang matagal na niyang hindi nakikita. Si Tatang, ang mismong taong tumulong sa kanya noon upang makalaya mula sa kulungan. Hindi inaasahan ni Gabo na muli silang magkikita sa ganitong pagkakataon. Ipinaliwanag ni Tatang na wala silang balak na saktan siya. Sa halip kailangan nila ang kanyang tulong para sa isang napakadelikadong misyon. May isang makapangyarihang kriminal na matagal na nilang tinutugis. Isang taong sangkot sa iba't ibang ilegal na operasyon at patuloy na nakakatakas sa batas. Hindi pa alam ni Gabo na ang taong tinutukoy ni Tatang ay siya ring target na kasalukuyang pinaghahandaan ni Samantha. Magkaiba man ang kanilang pinanggalingan, iisa lamang pala ang kanilang hahabulin. Agad ipinatawag ni Gabo ang kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag ang buong plano. Nang marinig nilang may malaking pabuya ang naghihintay sa sino mang makatutulong sa misyon, agad silang nabuhayan ng loob. Para sa kanila, sapat na ang halagang iyon upang maipagamot si Ricky at mabigyan siya ng panibagong pagkakataon na mabuhay. Habang abala si Gabo sa paghahanda, hindi rin nagpapahuli si Samantha. Kasama ang kanyang grupo, tahimik nilang inihahanda ang operasyon laban sa parehong target. Hindi nila alam na ilang sandali na lamang ay magtatagpo na naman ang kanilang landas. Sa pagmamadali ni Gabo patungo sa lokasyon ng target, bigla siyang nakabanggaan ni Samantha. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, napaupo ito sa lupa. Pagkakita ni Gabo sa kanya, agad niya itong nakilala at pabirong sinabi na tila sinusundan na naman siya nito. Hindi naman napigilan ni Samantha ang kanyang inis. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang sapilitang paghalik ni Gabo noon. Dahil dito nauwi na naman sa mainitang pagtatalo ang dalawa. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, lalo pang inasar ni Gabo si Samantha. Pabiro niyang tinanong kung gusto ba siyang halikan nito. Hindi na nakapagpigil si Samantha at agad siyang sinuntok. Ngunit mabilis na nakaiwas si Gabo. Hinawakan pa niya ang kamay ni Samantha habang nakangising nagsabing, "Sigurado ka bang galit ka lang at hindi mo ako namimiss?"
Lalong nag-init ang ulo ni Samantha habang si Gabo naman ay tila tuwang-tuwa sa pang-aasar. Ngunit hindi nila alam, ang simpleng banggaang iyon ang magiging simula ng isang napakalaking operasyon na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Habang desperadong naghahanap si Gabo ng paraan upang mailigtas si Ricky, unti-unti naman siyang nahihila sa isang misyon na puno ng panganib, pagtataksil at matitinding laban. At sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ni Ricky ang nakasalalay, kundi pati ang kapalaran ni Gabo at Samantha na muli na namang pinagtagpo ng tadhana. Kung gusto ninyong malaman kung magtatagumpay ba si Gabo sa kanyang mapanganib na misyon at kung maililigtas pa ba nila si Ricky, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pang maiinit na eksena. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.